Hello everyone! Welcome back sa ating vlog. And in today's video guys, pag-uusapan natin yung mga naging realizations namin ni Dayan. Dahil nga di ba, 1 year na yung bahay, babe. Today is May 26, 2024. Kung naalala nyo last year, umutang kami ni Dayan ng bahay na hulugan dito sa Canada for Alam mo. 25 years. Di ba? So, naka 1 year na kami. So, ano ba yung mga na-realize namin? Ano ba yung pwede namin mabigay na tips para sa mga gusto rin bumili ng bahay dito sa Canada kahit hindi pa sila PR? And then, last year pinag-usapan kasi natin babe yung yung cost ng bahay. Kasi before hindi pa natin alam kung magkano talaga. 'Di ba? Lalo na yung mga utilities natin, ganyan, insurance. Hindi namin Estimate alam. lang. Yeah. So estimate lang. So in today's video guys, sasabihin namin sa inyo yung average namin for 1 year ng monthly expenses doon sa bahay. So ngayon unahin na natin pag-usapan yung actual cost namin ni Dayan per month. So dito guys, meron tayong 5 categories ng expenses para mabuo natin yung buong accommodation natin, no? So, unang-una sa actual cost natin is yung mortgage natin na 2015. Hindi yun magbabago for the next 3 years kasi naka-fixed term kami for 3 years. Pero hindi lang natin alam after 3 years or after 2 years from now kung magkano magiging interest rate kasi right now medyo mababa yung rate na nakuha namin at 4.84 for 3 years fixed. So magbabago yung monthly mo niyan guys kapag renew ka na ng mortgage mo. Pero for now, safe pa rin tayo na 2,050 pa rin siya for the next 2 years. Next category natin dyan is condo fee. Since yung binili namin is a townhouse, so wala kaming sariling, alam mo yun, hindi siya detached. So we need to pay for condo fee kasi merong condominium management na nagmamanage ng property namin, like for example yung landscaping, snow removal, repair sa outside ng bahay, ganyan. So covered lahat yon, pati yung garbage removal namin, sewer, ganyan. So ang monthly fee namin ngayon is 300 Canadian dollars na. Nung nakuha namin yung bahay nung May 2023, nasa 275 lang siya. So meron siyang $25 na additional during our term dito sa bahay. Ang next na pag-uusapan natin guys is yung aming insurance. Yung insurance namin, $50 siya noon, pero nung nag-renew na ako, umabot na siya ng $70 per month. Yung insurance kasi na to guys, coverage nito kapag for example, nasunog yung bahay, syempre townhouse yon, hile-hilera, hindi lang yung bahay mo yung i-cover nila, kundi pati yung mga katabing bahay, i-cover din nila. So meron kaming, alam ko 2 million ata yung nilagay namin na coverage namin for that. So ang next na category natin is yung property tax. So dito sa Canada meron ding property tax. So yung property tax na binabayaran namin ni Dayan is nasa 150 Canadian dollars per month. Kasi dito sa Calgary guys, pwede kasi kayong humirit na maging installment yung payment ninyo. Ito yung tinatawag nilang TIPPS or TIPS. So, nag-avail kami nung TIPS na yon, and yung monthly nga namin is 150 Canadian dollars per month. And last but not the least guys is yung utilities namin. Kasama dito yung water, heater, electricity, internet, yan, kasama na siya dyan. So, ang monthly utility namin in average, tignan lang natin dito, is nasa 450 Canadian dollars. So, para magkaroon kayo ng idea kung gaano kalaking bahay or gaano kalaking space yung nakakagasto ng 450 Canadian dollars sa utilities, yung townhouse namin is 1,100 square feet. Tapos meron siyang basement na develop. And currently, 6 kaming nakatira doon. So, consumption siya ng 6 na tao, guys. So, yun, 450 for a total of $3,020 per month. So, yun yung pinaka basic expense namin for our accommodation. 3,020. Alam ko nung last year, nung in-estimate natin to, nasa 2,900 lang yata to or 2,850 or something. So, nag-increase lang siya because of the condo fee at saka nung utilities namin. Kasi hindi namin na-expect na ganun pala kataas yung utilities. Lalo na guys, nung nag-winter, nung nag-cold snap around January, talagang pumalo din yung utilities namin during that time. So dito sa actual cost guys, kung mapapansin ninyo, hindi na namin sinama yung mga repairs sa bahay, no? Kasi syempre, meron din from here and there na nire-repair. Like for example, yung faucet, nagpalit kami ng faucet, nagpalit kami ng mga light bulbs, ng mga doorknobs, ng locks, nag-install kami ng security system, CCTV system, and so on and so forth. So madami kaming mga ginawa din dun sa bahay, yun sa baba, nag-repaint kami and whatever. So yung mga yun, hindi ko na sinali. Pero sa mga future na bibili ng bahay, no, siguro maglaan lang kayo ng at least 1% ng property value ninyo
for 1 year. So kung yung property value nyo is 3,000, maglaan kayo ng at least 1% para dun sa repairs ninyo. So ngayon naman yung mga realizations namin sa 1 year na pagtira namin dun sa bahay, no? Kasi nga dito sa Canada, mataas ang labor, yung per hour ng labor. So expect mo din guys na kapag magpapa-repair ka, like for example, plumber, magtatawag kang plumber, ng electrician, ng general contractor or whatever, mahal yung babayaran mo for those services. Kasi, for example, yung kaibigan kong plumber, kada pasok niya or kada tawag, kada visit niya, garantisado yan 100 Canadian dollars agad yan, hindi pa nagsisimula yung trabaho niya. Tapos, depende na kung gano'n niya katagal gagawin yung trabaho niya, charge ka pa niya ng per hour. So, yun lang guys, na-realize namin na kapag hindi ka marunong sa basic repairs, sa bahay, no, medyo magastos din talaga siya, lalo na kapag magpapalit ka ng faucet or nagkaroon ng bara doon sa toilet mo, barado. Yung pagbara naman guys, medyo meron namang mga home remedies yan, no. Hindi siya kailangan na tatawag ka agad ng professional. Depende na lang kung gaano ka lakas yung bara or gaano ka tindi yung pagbara nung sa pipes ninyo, no. Pero yun nga, nagbara na yung basement namin before and nag-DIY na lang din kami. Nag-search lang kami sa YouTube kung paano siya i-DIY para matanggal yung bara na yon. So yun guys, pag hindi nyo alam paano gawin yung mga minor repairs na ganun, medyo mapapagastos kayo in the long run. Second na na-realize namin guys, before pa kami bumili ng bahay noon, ang akala namin kapag for example, binili namin yung bahay ng 350,000 tapos umakyat yung presyo ng mga bahay ng sabi mo na 400,000. Akala namin before 400,000 less 350,000, yun na yung magiging gain mo for example pag binenta mo na siya. Which is wrong kasi kapag nagbenta kayo ng bahay dito sa Canada, meron silang mga closing costs. Lalo na pag gagamit kayo ng real estate broker, which is advisable kasi marami silang alam na makakapagdagdag ng value ng bahay mo pag binenta mo siya. So yung mga yun like commissions ng seller, commissions ng buyer, bayad mo sa lawyers and everything kapag nagbenta ka ng bahay, medyo malaki din siya guys. Nung tinignan ko yung sa market right now, yung commission siguro mag-expect ka ng at least 5% dyan, tapos yung closing cost mo nasa around 1%. So that's 6% agad na mababawas dun sa selling price na pagbebentahan mo. Tapos, tandaan nyo din na kapag kayo ay bumili ng bahay na less than 20%, merong pinapatong na mortgage insurance yan or yung sa MHC or whatever insurance na kinuha ninyo before. And normally, yung price nun is 4%. So, kung 350,000 mo siya binili dati, tapos ang down payment mo lang is less than 20%, magdagdag ka ng 4%, pupunta yun dun sa mortgage amount. Pag pinagsama-sama mo lahat ng mga closing cost mo nung binili mo, closing cost mo nung ibinenta mo, papatak yan guys na 10% ang mababawas agad dun sa selling price kung magkano mo siya bibenta. So, for example, yung sample natin kanina, from 400,000, tatanggalin mo agad dyan yung 40,000 Canadian dollars. So, maiwan na lang dyan is 360 minus yung 350 na original price mo. So, ang kikitain mo na lang is 10,000 Canadian dollars. So, that's just like a rough estimates lang yun guys. Hindi pa natin sinama dyan yung mga interest na binayaran mo na dun sa bangko and kung magkano na yung actual na principal mo kapag binenta mo na siya. So, yun lang no, sa mga gustong mag-buy and sell ng bahay or ng properties dito sa Canada, i-consider nyo din yung effect nun. Tsaka ngayon, merong bagong pinatupad sa capital gains. Hindi na natin di-discuss ng sobrang detail yan. Pero basically, tumaas na yung inclusion rate for capital gains. Pag nagbenta ka ng bahay within 1 year, whatever, yung capital gains nun, medyo tumaas na yung inclusion para doon sa income tax na babayaran mo for that. Pangatlo na na-realize namin, kailangan alam mo din kung ano talaga yung gusto mo sa bahay. Kasi dito sa Canada guys, no, ang bilis namin bumili ng bahay. Di ba, babe? Parang tinignan natin ng isang araw, tapos kinagabihan nun, nag-bid na kami. Tapos, yun na, nandun na kami. So, yun, sa mga gustong bumili ng bahay, no, kailangan alam nyo kung ano yung gusto nyo, ano yung mga criteria nyo, kailangan nyo ba ng 3 beds, ng 2 baths, or 3 baths, or 2 beds lang, gano'ng kalaki yung living space, yung kitchen area ninyo, yun, dapat yung mga basic na yun, dapat alam nyo guys, kasi ang hirap lumipat ng bahay kapag nabili nyo na. Hindi kasi siya yung parang bumili ka sa mall na meron kang 30 days na pwede mo siyang i-return. So, para pag hindi ka satisfied dun sa binili mo, pwede mo siyang ibalik ng 30 days. Sa real estate kasi hindi siya ganun nag-work. So, kapag nandyan na, wala ka na magagawa dun. Basically, tied up ka na dun for the next couple of years hanggang sa ibenta mo siya. So, siguro ang tip na lang namin sa inyo, pag bibili kayo ng bahay, siguro i-research nyo ng maigi yung neighborhood kung saan nyo gustong pumunta. Unang-una, gusto nyo ba yung populated area
or gusto nyo yung, alam mo yun, medyo relax lang, ano ba yung gusto nyong average age dun sa community, yung accessible ba sa mga public transport, or gusto nyo na accessible sa sasakyan, ganyan, yung may mga amenities ba or whatever. Kasi lahat yan guys, magdi-differ yan sa preference ninyo. Kasi may iba gusto nila yung malapit sa public transport, may iba ayaw nila sa malapit sa public transport kasi yun nga, masyadong maraming traffic or walking traffic, yung mga naglalakad or whatever. So, depende sa preference niyo yan. Para maiwasan nyo yung buyer's remorse guys, make your research as early as now kung gusto nyo bumili ng bahay. So, ngayon naman, pag-usapan natin yung mga simple tips na lang din na pwede namin ibigay sa mga gustong bumili ng bahay, no? Unang-unang tip sa lahat guys is financial wise, no? Maraming nagtatanong sa akin na magkano daw ba ang, alam mo yon, ang income mo para sa ganitong bahay or magkano ba yung afford mo, no? Meron kasing general rule guys na dapat yung accommodation expenses mo is nasa 30 to 35% lang ng net income mo or yung net pay mo. So, hindi naman ibig sabihin na net pay ko lang, no? Kung case namin ni Dayan, net pay namin pareho. So, combined income namin, dapat 30 to 35% lang yung accommodation namin. So, yun yung i-aim ninyo guys, para at least comfortable kayo pag andyan na. Pag andyan na yung bahay, comfortable kayo. Kasi mahirap guys yung, alam mo yun, yung pag pinilit mo na hindi pala talaga kaya, mahirap siya. Lalo na kapag yung approval mo nung nag-apply ka ng bahay is based on 2 to 3 jobs na meron ka, medyo hindi siya sustainable in the long run. Pero syempre yan, depende guys sa inyo. Kasi sa akin, alam mo yon, hindi ko na kayang mag-work ng dalawang trabaho. Sa isang trabaho, okay na ako. I mean, physically hindi ko kayang, alam mo yun, yung stress ba. So, hindi kaya. So, yun, para hindi kayo masyado may stress financially pag kukuha kayo ng bahay, i-aim ninyo na yung accommodation expenses ninyo, this includes everything yung mortgage, yung insurance, yung property tax, yung utilities and everything. Wag lang yung mortgage ang titingnan ninyo So, lahat yon dapat less than 30% or to 35% nung net income ninyo. Ginawa nyo nun guys, I'm pretty sure na papasalamatan ninyo yung sarili ninyo in the future kasi hindi kayo masyadong mai-stress. And next na pwede namin mabigay na tip sa inyo guys is to be financially prepared. Ito yung tipong kapag bumili ka ng bahay, tapos na yung closing cost, nabayaran mo na lahat and everything, nakabili ka na ng furnitures mo, whatever, kailangan meron ka pang extra na 3 to 6 months na emergency fund. So, itong emergency fund na to guys, na magagamit nyo yan just in case merong nangyari na unprecedented or hindi plinano or alam mo yun, hindi nyo na-expect na mangyayari tapos biglang nangyari. At least hindi kayo masyadong mai-stress financially. Kasi alam nyo yun, pag bumili na kayo ng bahay guys, wala nang hintuan yan. Dire-diretso na yung pagbabayad nyo ng mortgage, yung utilities niyo and everything like that. And kapag nagkaroon ka ng default, yun, medyo magkakaproblema ka na dun sa bank kung saan ka kumuha. Pwede ka ma-foreclose or whatever kung ano man yung gagawin nung nagpautang sa'yo. So yun, be prepared at least 3 to 6 months na emergency fund after mabayaran yung down payment and closing costs. Next na tip namin siguro, ito in terms of saving your down payment, no? So kung plano mo na talagang bumili ng bahay in the next, alam mo yan, 1 year, 2 years, or 3 years, or kahit na within few months, no? Sabihin mo na 6 months, ganyan. Make sure na i-take advantage din ninyo yung mga registered account like RRSP. Kasi sa RRSP, pwede kang mag-withdraw ng pera up to 35,000 each. So, each spouse yon. So, kung dalawa kayo, 70,000 yon nang walang penalty. So, ito yung under sa home buyers plan. Pero the thing is, kailangan nyo pa rin ibalik yon sa RRSP ninyo in the near future. Babayaran nyo pa rin yun. Hindi siya yung tipong winidraw nyo, pinang-down nyo, tapos kinalimutan nyo na hindi siya ganun nag-work. So, kailangan nyo pa rin ibalik yon. So, ginamit namin yun ni Dayan before, kaya medyo nadagdagan yung pinang-down payment namin. And ngayon, nagkakaroon kami ng forced saving kasi kailangan namin bayaran yung HBP namin or yung home buyers plan namin. And right now, merong bagong registered plan. Ito yung tinatawag nila na FHSA. Ito yung First Time Home Buyers Savings Account. Wherein same lang din, ganun lang din, pwede ka mag-withdraw ng pera to use for the down payment of your first home. And then bayaran mo siya in the future. So yun yung mga tips na gusto naming i-share sa inyo guys. And yun, siguro masasabi din namin, no, siguro gawin yung habit na mag-set ng goals. For example, yearly goals na attainable hindi yung tipong magsiset ka ng goal na
gusto ko magkaroon ako ng 10 million in the next 1 year or 2 years. Tapos hindi mo naman alam kung paano siya i-attain. So yun guys, no, maganda rin na meron kayong mga goals para at least na keep track nyo kung nasaan na kayo financially, investment-wise, or kung kahit anong goals yan, kung gusto nyo ng travel goals, investment goals, whatever, kailangan nyo lang gawin yun. Tulad sa amin ni Dayan, no, meron na kaming nakaset na 3-year goal, and unti-unti namin siyang tinutupad, pero hindi pa lahat natupad. Hindi pa lahat. Within the next 3 years yun. So, yung 3 years na yun, guys, hinati-hati namin ng dapat 2024 ganito, 2025 ganito, 2026 ganito. Kasi pag meron kayo nakaset na goals, guys, na hindi siya yung vague, yung tipong gusto ko maging mayaman in the next 3 years, hindi siya ganun nag-work eh. Kailangan kasi specific yung goal mo and attainable siya at the same time. Para at least, alam mo yun, nabibigyan mo yung sarili mo ng chance na i-meet yung goals mo. So, yan guys, yung mga naging realizations namin ni Dayan, no? Tsaka yung mga tips na pwede namin ibigay. Pero tanongin lang natin si Dayan, babe, happy ka ba dun sa binili nating bahay? Oo naman. Oo naman. Totoo naman, Kung ano, oo nga. kung may papalitan ka dun sa bahay, ano yun? At bakit? Wala. Baka gusto mo ba malaking kitchen or what? Wala, sakto lang. Sakto lang? Yung pantry lang sana. Kung may Yung pantry. Yun, kulang lang ng pantry talaga yung bahay. Kasi nga, 1100 okay na. square meters lang kasi yun. Pero malay mo, di ba? In the near future. Malay mo. You can't just say. Di ba? So, Parang panty ang bilhin mo. panty lang. Hindi pantry. So, yan lang guys, no? Thank you so much for watching. Again, kung talagang gusto niyo bumili ng bahay, pag-isipan niyo ng maigi, pagplanuhan niyo, and prepare financially. So, thank you so much for watching guys. Again, this is Edwin from Dre's Canada Vlog, and this is Dayan. Wow. Always remember to stay humble and always stay focused sa inyong mga goals. And yun, see you sa next vlog. Bye.